Pumasok ako sa nobela. Tumpak ang oras ng pagpasok. Iyon ay ang orihinal na host na nag-asawa sa pamilya. Hawak ang kasunduan sa diborsyo, sa sandaling pinapirma ang asawa, palihim. Sinamantala ang sandaling hindi napapansin ng asawa para lokohin siya na pumirma, at gusto pang maghintay ng isang buwang cooling off period bago umalis. Ang orihinal na host ay iba't ibang pinagagawa ng white moonlight ng asawa. May bibig pero hindi nagsasalita, may kamay pero hindi sumasagot, may paa pero hindi umaalis. Buong araw ay laging nakasimangot, nakangiwi at mapait ng ngiti, binubugbog at sinasaktan. Sa loob ay sobrang sanay sa diwa ng AI, isang tunay na simp, ngunit hindi ako ganitong orihinal na host. Ngunit hindi ko inaasahan na pagkatapos pumasok sa nobela, maririnig pala ng asawa ang aking mga iniisip. Anong kontrata? Gusto niya akong pumirma ngayon. Ang asawang si Liu Ruyan, isang kamay may hawak na telepono, isang kamay na iinip na kinuha ang panulat. Abala siya sa pakikipag-usap sa white moonlight na si Ito Cheng. Kakapasok ko lang sa nobela, nasaktuhan ko ang orihinal na host na niloloko ang asawa para pumirma sa kasunduan sa diborsyo. Dahil lamang babalik na ang white moonlight ng asawa, ang orihinal na host ay bukas palad na magbibigay ng pwesto. Naalala ko, nilinlang ng orihinal na host si Liu Ruyan na ito ay isang kasunduan sa pagbili ng bahay. Si Liu Ruyan na mayaman ay hindi man lang tiningnan. Binaliktad sa huling pahina at pumirma. Ngunit hindi ko gustong gawin yon. Palagi akong naniniwala sa isang prinsipyo. Gawin ang mga bagay ng marangal, sabihin ang rason ng malinaw, maghiganti kung may sama ng loob. Magbayad ng sama ng loob, pangunahing prinsipyo ay linaw sa utang na loob. CJ, nakita niyo na ako. Sa totoo lang, hindi ako ganoon kataas. Pangunahin ito ay isang kasunduan sa diborsyo na alis akong walang dala. Bakit? 3 taong nag-asawa sa pamilya. 3 taong nag-alaga kay Liu Ruyan ng walang reklamo, hindi man lang nahawakan ang daliri. Bakit ako alis na walang dala? Ang orihinal na host ay peking mataas na moral, naglalaro ng purong pag-ibig, pero sa totoo ay isang simp. Ayaw kumuha ng pera at nagbibigay pa. Hindi ako ganoon. Kaninong kabataan ay hindi kabataan. Gusto ko bang hindi hawakan si Liu Ruyan? Siya ang gustong maglaro ng dalisay at malinis, sinasabi na may germophobia. Hindi kayang may lalaking lumapit. Ganitong babae, ang orihinal na host ay nag-iisip pa ring umalis ng walang dala. Wala man lang dala mula sa pamilya Liu. Kung may cooling off period na 30 araw, bakit ka pa natitira dito? Hindi ba't gusto mo pa ring umasa bago magising ang panaginip na si Liu Ruyan ay babalik? Talagang peking mataas na moral. Ang atensyon ni Liu Ruyan ay nasa kanyang telepono. Binaliktad sa huling pahina ng kasunduan. Naghahanda ng pumirma ng kanyang pangalan. Lumapit ako at inagaw ang kasunduan, ilang piraso. Hindi ako nagsalita, pinunit ko kaagad itong kasunduan sa diborsyo na mag-iwan sa akin na walang dala. Nakita ni Liu Ruyan na hindi ako pare-pareho, naiinip na nagtanong, Jiboda. Anong ginagawa mo? Hindi ako nagtago. Ito ay kasunduan sa diborsyo. May mga clause akong mali. Mamaya kukuha ako ng bago. Buti na lang napunit ko. Ang babaeng tulad ni Liu Ruyan ay hindi karapat-dapat na umalis ako ng walang dala. Walang isang buwang kompensasyon. Hindi ako magbibigay ng pwesto sa kanyang white moonlight. Ano? Nagulat si Liu Ruyan, natulala. Kanina narinig niya ang kasunduan sa diborsyo. Labis na nagulat, likas na lumingon sa akin. Nakita niyang hindi gumagalaw ang aking labi. Ngunit narinig pa rin niya na nagsabi ako ng 2 pangungusap. Ano ba yan? Si Liu Ruyan ay nagduda pa na naghahalusinate siya. Sinubukan, Jiboda. Gusto mong makipag-divorce sa akin? Bakit? Dahil nasabi na. Hindi na ako magtatago. Nagkunwaring mapagbigay. Ang white moonlight mo, hindi ba babalik na sa bansa? Bibigyan ko kayo ng pagkakataong magkasama ng hayagan. Para hindi kumalat ang chismis na ikaw ay may relasyon, sayang ang 3 taon ko. Gusto ko siyang sampalin hanggang mamatay. Hindi pwedeng maging madali sa kanya. 100 milyon, medyo maliit. 10 bilyon, napagtanto na ni Liu Ruyan. Ang narinig niya sa huli ay ang aking iniisip. 10 bilyon? Talagang matapang humingi. Hindi ko kailanman naisip na hindi mag-divorce. Si Ito Cheng at ako ay magkaibigan lang. Huwag kang mag-isip ng kung ano. Huwag nang banggitin ang diborsyo. Isang malakas na palakpak. Tamad akong makipag-usap kay Liu Ruyan. Diretso kong sinampal siya sa mukha. Vinaldihan ko siya. Makikipag-divorce ka o hindi? Kung hindi, mababangkarote ang pamilya Liu. Wala akong makukuhang pera. Hindi pwede. Ngayon dapat makipag-divorce kay Liu Ruyan. At saka, hindi ko gagastusin lahat sa sarili ko. Sa hinaharap, kailangan ko pang maglibing sa pamilya Liu. Matapos sampalin, natulala si Liu Ruyan. Ako ay naging simp niya sa loob ng 3 taon. Pinalo ko siya. Biglang nagalit siya, gusto kaagad mag-utos ng tao. Baliin ang 2 paa ko, ngunit sa susunod na sandali, marinig ang kanyang puso, ang kanyang galit. Biglang naging takot, ano? Malapit nang mabangkarota ang pamilya Liu.
Kailangan kong maglibing sa pamilya Liu. Talagang hindi to pwede. Si Liu Ruyan ang presidente ng Liu Corporation. Ang pamilya Liu ay hindi lang bahay niya, kundi pati na rin seguridad sa buhay at ang dahilan ng kanyang walang hanggang galit. Maaari siyang mamatay pero hindi dapat mabangkarota ang pamilya Liu. Para sa pamilya Liu, kaya niyang isakripisyo ang pag-ibig at ihain ang kasal. Sa huli, hindi pumayag si Liu Ruyan. Makipaghiwalay sa akin. Hindi ko alam kung ano ang iniisip niya at tamad na akong manghula. Makipaghiwalay sa akin at sa kalehitimong makasama si Ye Tengcheng, hindi ba maganda yon? Pinunit niya ang bagong kasunduan na inilabas ko. Sumugod sa kwarto, nilock ang pinto at nag-iwan lang ng isang pangungusap, kahit patayin mo ako. Hindi ako makikipaghiwalay. Wala akong masabi. Nilock mo na ang pinto. Paano pa kita mapapatay? Di tama ang bahay na ito. Hindi ito naging bahay ko. Nasa probinsya ang bahay ko. Kailangan kong umalis agad. Kung hindi, ang puting liwanag ng buwan ni Liu Ruyan ay titira rito. Hindi ako tumatakas. Sa tingin ko lang, nakakasuka ang makakita ng ganong klaseng putang babaeng imbay. Madudumihan lang kamay ko kapag sinaktan ko siya. Bumalik ako sa kwarto ko. Magdamag akong nag-empek ng mga gamit ko. 2 malaking maleta. Ang aking nakuha sa loob ng 3 taon. Kasama na ang mga regalong binili ni Liu Ruyan para sa akin, para sa reputasyon ng pamilya Liu. Ang dating may-ari ay mayabang at walang kinuha, pero ako, kailangan ko, bakit ko naman iwasan ang pera? Hindi tulad ng dating may-ari na palihim na umalis, pagkasakay ko sa kotse, nag-post agad ako sa Moments. Ang larawan ay ang 5 malaking titik ng T kasunduan sa diborsyo. Ang caption, ako, si Jiboda, ay kasunduang nakipaghiwalay kay Liu Ruyan na diborsyada na. Kung tungkol sa reputasyon ng pamilya Liu, at kung babagsak ang stock ng Liu Corporation, ano naman ang kinalaman ko doon? Ako ay isang manugang na nakatira sa bahay ng asawa, isang walang kwenta at duwag na manugang. Pagka-post sa Moments, pinatay ko ang cellphone, binirit ang gas, at umalis sa villa ni Liu Ruyan. Lumayo sa Haicheng, bumalik sa probinsya, sa sarili kong bahay. Patay na ang mga magulang. Walang kapatid. Ito rin ang isa sa mga kondisyon ng pamilya Liu sa pagpili sa akin bilang manugang. 2 palapag na maliit na bahay. Pinapabantayan ko ito sa isang ale sa barangay. Napakalinis, pagbalik ko ay pwede ng tirhan, matutulog sa tunay kong bahay. Sa wakas ay makakatulog ako ng matiwasay hanggang umaga. Nasa bahay na ako ngayon, hindi na kailangang gumising ng maaga para kay Liu Ruyan. Maghanda ng almusal, hindi na kailangang sumulyap sa kanyang mukha o maglingkod sa kanya. Magsuot ng sapatos, magbitbit ng bag, sa pag-isip pa lang ay nakakapagod. Paano ka nabuhay, orihinal na may-ari? Napakainit naman, si Liu Ruyan ay nagising sa madaling araw. Nag-video call siya sa kanyang best friend. Naubos ang battery at nagsara, hinanap niya ang charger, binuksan lang. Biglang gumuho ang mundo niya, 99 na hindi nasagot na tawag at mensahe, lahat galing sa kanyang mga magulang. Pati na ang kapatid na babae at ilang mga kaibigan, mga tawag sa telepono. Ang kanyang mga magulang at kapatid na babae ay nagbakasyon sa ibang bansa, may nangyari bang masama? Naisip niya ang sinabi ni Jiboda tungkol sa kanyang mga magulang at kapatid. Agad siyang tumawag kay Father Liu, sa sandaling kumonekta ang tawag, narinig niya ang galit na sigaw ni Father Liu. Ikaw talaga ay babae, ikaw, makipag-ugnayan ka agad kay Boda. Paburahin niya ang post sa social media, sabay narinig ang iyak ni Inay Liu, ano ang buburahin? Hayaan ang lahat na makita, kung anong uri ng tao si Liu Ruyan, gusto kong putulin ang ugnayan ng ina at anak. Naguguluhan si Liu Ruyan, alam niyang pinakamamahal ni ina si Jiboda, ngunit hindi naman umabot sa pagputol ng ugnayan. Tiyak na si Jiboda ang may sinabing masama sa kanyang mga magulang, mabilis niyang pinatay ang tawag. Isang sulyap lamang, nagblangko ang kanyang isip, biglang nahulog ang telepono sa sahig. Ang 4 na salitang, natapos na ang kasal, ay tila naging 4 na malalaking sampal, mariing hinampa sa kanyang mukha. Namula ang kanyang mukha, may mga bagay na ginagawa, ngunit hindi masasabi, lalo na sa sariling asawa. Sa ganitong paraan ay ipinahayag sa buong mundo, paano siya titingnan ng iba? Sabihin na walang kakayahan ang kanyang asawa sa aspetong iyon? O sabihin na siya ang walang kakayahan? O sabihin na hindi niya iginagalang ang kanyang asawa? O sabihin na para sa kanyang pag-ibig ay inaapi ang asawang nanirahan sa kanya? Jiboda, 3 taon ng kasal. Unang beses na pumasok si Liu Ruyan sa kanyang kwarto, walang laman, wala siya. Wala rin ang kanyang mga gamit, mabilis niyang tiningnan ang CCA, nakita niyang walang pag-aatubiling umalis. Lumabas siya ng villa, bitbit ang maleta. Si Liu Ruyan ay bumagsak sa sahig, nagulo ang kanyang isip. Kung noon, 100% siyang sigurado na hindi niya gusto ang kanyang kasalukuyang asawa. Pero ngayon, ang kanyang puso ay walang laman. Si Liu Ruyan ay dumating ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ko.
Kakagising ko lang, naghahanda akong pumunta sa bayan para mag-almusal, pero nasa harap na ng pinto ko siya. Kahapon ay isang napakagandang babae, ngayon ay gusot ang buhok, suot pa rin ang pantulog. Mukhang hindi man lang naghilamos, may kakaibang kagandahan sa pagkawasak. Tingnan mo ang babaeng asong ito. Iniwan na naman siya. Kiritihe. Si Liuruyan ay isa ring asong sumusunod. Ako at siya nakakalungkot. Walang magawa si Liuruyan kundi gumulong ang mga mata. Asawa, maaari ba akong pumasok? Sa pagkakataong ito, ako naman ang nagulat. Pakiramdam ko'y may dumagundong na kidlat. Asawa. Sa loob ng 3 taon, hindi niya ako tinawag na asawa. Biglang tinawag akong asawa ng babaeng aso. Bakit gusto ko na naman siyang sampalin? Tiyak na isa siyang soro. Nagbibigay ng regalo sa manok, walang mabuting intensyon. Mukhang kailangan kong mag-ingat sa kanya. Sa huli, pinapasok ko pa rin si Liuruyan. May mga taga-nayon na nanonood sa labas. Sabihin mo na. Sa ngayon, wala tayong mapag-usapan maliban sa kasunduan sa diborsyo. Kung hindi ka papipirma, baka saktan talaga kita o kaya ay magloko ako. Baka naman. Sa tingin mo ay sobra ang hinihingi kong pera. Ikaw na lang ang magbigay. Pagkasabi ko, bigla akong nagsisi. Ay, bakit ko siya hinayaan na magbigay? Paano kung wala siyang ibigay sa akin? Hindi ko naman talaga siya masasaktan o magloloko. Hindi naman ako gaya ng ibang lalaking kakadiborsyo lang na pupunta sa night bar at magbubuk ng 10 batang modelo. Ay, kasalanan ko, sobrang prinsipyo ko, hindi man lang ako marunong maging isang lalaking walang kwenta. Si Liuruyan ay yumuko at tumahimik saglit, pagtaas ng ulo ay napakatapat ng kanyang saloobin. Asawa, hindi ko kailanman naisip ang diborsyo. Ngumiti ako ng malamig. Siyempre ayaw mong makipaghiwalay. Ang watawat sa bahay ay nakatayo, habang ang mga bandila sa labas ay kumakaway. Babaeng walang kwenta. Walang magawa si Liuruyan. Hindi ako magloloko. Nandidiri ako. Pero magloloko ka sa isip, babaeng matcha. Si Liuruyan ay nagtaas ng 3 daliri at nanumpa. Hindi ako magloloko, sa katawan man o sa isip. Bigla akong nagising. Gusto munang patatagin ng babaeng aso ang sitwasyon. Pagkalipas ng 1 taon o ilang buwan, saka ako pakikipaghiwalayan. Babaeng mapanlin lang. Si Liuruyan ay nagmulat ngunit walang masabi. Parang patay ang puso. Kung dati, ganyan talaga ang plano niya. Pero ngayon, nadama niyang nagbago ang kanyang puso. Lahat ay parang isang panaginip na hindi maabot. Maaari lamang tingnan mula sa malayo, hindi lalapitan. Sa kabilang banda, si Jiboda na kasama niya sa loob ng 3 taon ay mas totoo. Hindi sumuko si Liuruyan, naghanda siyang gamitin ang emosyonal na aspeto. Nakita ni nanay ang iyong post sa social media. Nagkatumba siya, hindi pa rin nagigising. Si tatay ay may mahinang puso. Alam mo naman, ako ay itinuturing ni na Father at Mother Liu na parang sariling anak. Pero bihira silang manatili sa Haicheng. Simula nang pumalit si Liuruyan sa kumpanya. Ang matatandang mag-asawa ay naglalakbay sa mundo. Pero madalas silang tumatawag kay Original Master, nagpapadala ng mensahe at nag-aalala. Lalo na si Mother Liu, minsan ay umuwi at inihagis si Liuruyan na lasing sa kama ni Original Master. Isang beses pa, ginamitan niya ng pabango si Liuruyan. Pero nagpumilit si Original Master na purong pag-ibig. Ayaw gumamit ng mga ganitong paraan, kaya nagalit at naawa si Mother Liu, halos gusto na silang lagyan ng aphrodisiac. Dahil sa pakikialam ni na Father at Mother Liu, pansamantalang tumigil kami ni Liuruyan sa proseso ng diborsyo. Tunay na sila. Ang mga pinakamabuting tao sa akin sa mundong ito. Ako ay isang ulila, nananabik sa ganitong relasyon. Tinanggal ko ang post ko, ngunit tinanggihan ko ang mungkahi ni Liuruyan na mag-post ulit para magpaliwanag. Nang ihatid ko si Liuruyan palabas, hindi ko maiwasang mag-isip. Kung alam kong ganito kagulo ang diborsyo, dapat kagabi ko na siya niloko para pumirma, tapos diretsong lumipad sa ibang bansa. Pero hindi ko alam. Kung makakarating ako ng 1 buwan bago sa ibang bansa, at kung makikita ko pa ang aking puting buwan. Sayang, ngayon. Wala akong contact ng senior. Bahala na, kumuha muna ng pasaporte. Pagkalipas ng ilang araw, lilipad ako para hanapin siya. Sa orihinal na kwento, si Original Master ay nagdiborsyo at pumunta sa ibang bansa. At nagkataong nakasalubong niya si Bainingbin, isang senior sa kolehiyo. Si Bainingbin kumpara kay Liuruyan sa pamilya. Ganda, katawan at iba pa ay pantay-pantay. Ang pinakamahalaga, sila ay magkaaway. Hindi alam ni Liuruyan kung bakit, nang marinig niyang may iniisip pa akong senpai at white moonlight. At mag-abroad pa para hanapin siya, para saan? Para humanap ng iba. Para balikan ang nakaraan, biglang napuno ng selos at galit ang kanyang puso. Lungkot at kawalan ng pag-asa. Naisip niya na si Jiboda ay magpapakasal sa kasal. Sa ibang babae, hindi ang senpai ni Jiboda. Ay hindi ba si Bainingbin? Senpai rin niya, pareho silang graduate ng isang universidad. Sige, Jiboda, hindi pa kayo hiwalay.
Naghahanap ka na ng iba, at sa mortal kong kaaway na si Bai Ningbin pa. Galit na galit si Liu Ruyan. Desperado, ang galit ay nag-aapoy sa kanyang dugo. Nararamdaman niya ang mainit na hangin mula sa kanyang ilong, tila kayang sunugin ang mundo. Jiboda. Naririnig ni Jiboda na tinatawag siya ni Liu Ruyan ng pangalan niya, isang letra isa, na may pagkagalit. Umurong siya sa takot. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla siyang nagalit. Bakit biglang nagbago ang babaeng aso? Baka nagsisisi na naman? Nako, kung pipilitin niya akong umalis na walang dala, okay lang. Sa susunod, kapag ang babaeng aso ay pinatay ng iba, hindi ko na siya kukunin. Ang matinding galit ni Liu Ruyan ay biglang nawala. Hindi siya tanga, nahulaan niyang nakikita ko ang hinaharap. Naisip ang pagbagsak ng pamilya Liu. At ang tungkol kay Bai Ningbin, isang ideya lang ang nasa isip niya sa ngayon. Para mailigtas ang buong pamilya, kailangan lang umasa sa iniisip ni Jiboda. Kaya tiyak na hindi sila dapat maghiwalay. Nagdesisyon na, ang pagiging negosyante ni Liu Ruyan ang nanaig. Sinimulan niyang kalkulahin ang kanyang mga hawak na trump card. Gamit ang pera. Pero si Jiboda ay tila gusto ng pera, pero handa siyang umalis na walang dala. Hindi ito hadlang sa kanya. Tahanan at pamilya, si Jiboda ay ulila, ito ang pinakamahalaga sa kanya. Pero ngayon lang ay nagpaplano pa siyang mag-abroad. Pag-aasawa at pag-ibig, tinakpan ni Liu Ruyan ang kanyang mukha. Napahiya. Sa nakaraang 3 taon, hindi siya naging isang karapat-dapat na asawa. Ngayon, ang tanging trump card niya ay tila ang pinaka-importante kay Jiboda, ang kanyang pagkabirhen. Liu Ruyan, ano bang iniisip mo? Aalis ka ba o hindi? Natauhan si Liu Ruyan. Hindi na ako alis. Hindi pa tayo hiwalay, ang bahay mo ay bahay ko. Gusto kong manatili sa sarili kong bahay, bawal ba? Handa siyang 24 oras na manatili sa tabi ko para pigilan akong lihim na mag-abroad. At hindi ko man lang siya mapaalis na parang asong gala. Sa mga sumunod na araw, si Liu Ruyan ay parang ibang tao. Sa araw ay nagtatrabaho siya ng malayo sa bahay ko, sa gabi ay gusto niyang pumasok ng lihim sa kwarto ko. Buong araw siyang dumidikit sa akin. Naguguluhan ako at natatakot, ano ba talaga ang masamang balak niya? Lalo na, lagi siyang nagtatanong ng paligoy-ligoy tungkol sa aking senpai na si Bai Ningbin. Tungkol dito, syempre hindi ko sinabi kahit ano. Bukod pa roon, sinimulan niyang pag-usapan ang tungkol sa kumpanya. Lalo akong nag-isip na may masama siyang balak dahil noong pumasok ako bilang manugang 3 taon na ang nakalipas, si Liu Ruyan at ako ay nagkaroon ng kasunduan. Huwag mag-usap tungkol sa pag-ibig, huwag mag-usap tungkol sa kumpanya, huwag mag-usap tungkol sa pagkakaroon ng anak. Liu Ruyan, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Sa araw na ito, hindi ko na makayanan ang pagmamalasakit ni Liu Ruyan. Kanina lang, gusto niyang sumama sa akin sa sopa para manood ng pelikula. At gusto pa niyang linisin ang tenga ko. Natutuwa ako, sige, lumayas ka na. Hindi ba't gusto mong maging malagkit? Liu Ruyan, hindi mo naman siguro ako gustong dayain para lang makuha ang iyong white moonlight. At palitan ang puso at katawan ko, di ba? Ang tanging mahalaga sa akin ay ito. Mukhang kailangan kong tumakas ngayong gabi. Napabuntong hininga si Liu Ruyan. Sa mga araw na ito, pinilit niyang maging isang mabuting asawa. Naglaba, nagluto, nakipag-usap at handa pang matulog kasama. Ngunit ang buwan ay sumisikat sa kanal. Ang umaagos na tubig ay walang habag, ang bulaklak ay hangal. Mukhang kailangan niyang gamitin ang kanyang trump card, humingi ng tulong sa kanyang ina. Ikaw ang asawa ko, mamahalin lang kita habang buhay. Maaari akong manumpa. Sa mga araw na ito, isasantabi muna ang pag-aasawa at pag-ibig upang maiwasan ang pagbagsak ng pamilya Liu. Iyon ang tunay na mahalaga. Kung wala ang pag-aasawa at pag-ibig, maaaring hindi siya mamatay. Ngunit kung wala ang proteksyon ng pamilya Liu, hindi lamang siya mamamatay, pati ang kanyang buong pamilya ay mamamatay ng napakasama. Si Liu Yuyan, na may talino, ay naglabas ng malaking dagok. Asawa. Ngayon, ang aking mga magulang at nakababatang kapatid na babae ay babalik mula sa ibang bansa. Bumalik tayo sa lumang bahay. Kapag nabanggit ang ama at ina ni Liu, laging lumalambot ang aking puso. Ang mabubuting tao ay laging hindi makatanggi sa mga taong tunay na mabuti sa kanya. Sige, magkita tayo at linawin ang mga bagay-bagay. Hindi ko pwedeng gayahin ang orihinal na may-ari at tumakbo ng walang imik. Ngunit sa unang pagkikita, 2 sampal ang tinanggap ni Liu Yuyan mula sa kanyang mga magulang. Tinakpan niya ang kanyang mukha ng 2 kamay. Nakakaiyak na mukha. Sumigaw si Inang Liu, lumuhod ka. Si Liu Yuyan ay walang lakas na hindi lumuhod. Inay, alam ko na ang aking pagkakamali. Gusto ko na talagang maging tunay na mag-asawa kasama ang aking asawa, inay. Nasa iyo ba ang mga bagay na inihanda mo? Magagamit ko na ngayon. Tanging ang matandang babae. Tiningnan ni Inang Liu ang kanyang anak, na tila hindi nagsisinungaling. Bumaba ang kanyang galit.
Ngunit ngayon ka lang nagsisi, dapat kang hampasin. Plak! Umiiyak si Liu Yuyan. Inay, bakit mo pa ako hinahampas? Dumating si Liu Yuru, ang aking hipag, at hinawakan si Inang Liu. Inay, masyado ka nang malupit. Ipinilig ni Inang Liu ang kanyang kamay ng hindi natural. Sino ba kasi ang nagpapauna sa iyong kaliwang paa sa pagpasok? Sa pagkakita sa inis na mukha ni Liu Yuyan, hindi ko na napigilan ang aking tawa. Talagang ang biyanang babae lang ang makakapagpanumbalik sa babaeng ito. Sayang nga lang. Ang biyanang babae, at hipag ay mapapahamak dahil sa babaeng ito. Tumigil ako. Lumayo si Inang Liu ng 2 hakbang, gulat na gulat. Kung hindi siya inalalayan ng kanyang asawa, tiyak na mahuhulog siya. Si Liu Yuru, nakaraniwang galit sa akin, ang hipag na nanirahan sa amin, ay ngayon ay nagnangalit. Jiboda, paano mo nagawa ang kanyang buhay? Pinutol ni Liu Yuyan ang mga salita ng kanyang kapatid sa isang sampal. Mabilis siyang nagsenya sa kanyang mga magulang at kapatid. Hinila niya sila papasok sa kwarto sa unang palapag. Bigla siyang lumingon at inutusan ang katiwala na si Fubo. Fubo, bantayan mo ang aking asawa. Pakibriwan siya. Kumuha ka ng masayang inumin. Si Fubo, na laging nakatago, ay biglang lumitaw sa kusina. Kumuha siya ng isang bote ng cola para sa akin. Hindi ko inaasahan na alam ni Liu Yuyan na ang paboritong inumin ng orihinal na may-ari ay ang masayang inumin. Ngunit hindi ako nagpapasalamat, sa halip iniisip ko. Bakit kaya biglang kakaiba ang pamilya Liu? Hindi ko maintindihan. Palagi akong nakaupo sa sala, naghihintay sa pamilya Liu na lumabas. Ngunit walang galaw sa loob ng kalahating oras. Tanging maririnig ko ang ilang mga sampal at ang mga hiyaw ni na Liu Yuyan at Liu Yuru. Pagkalipas ng ilang sandali, ang ama at ina ni Liu ay lumabas na may mabigat na puso. Ang dalawang magkapatid na sina Liu Yuyan ay naglalakad ng nakayuko sa likuran. Pagkatapos, si Inang Liu ay umiyak at niyakap ako. Hindi ko alam ang gagawin, gusto ko siyang aliwin, ngunit hindi ko alam kung paano. Inay, huwag ka munang umiyak. Si Liu Yuyan at ako pansamantalang hindi kami pinapayagang magdiborsyo. Kami magsasama tayo ng maayos. Pakatatagin muna sila. Makalipas ang 2 araw, tatakas ako papuntang ibang bansa. Kapag nalugi na ang pamilya Liu Li, at ang pamilya ay pinatay ng iba, babalik ako ng palihim upang ilibing sila. Hindi pwede. Dapat kong isama ang aking biyenan at biyenang babae. Kung may iwan ang aking biyenang babae, hindi lang siya mapapahiya, kundi sa huli ay mawawalan siya ng dangal at mamamatay ng malungkot. Ang aking biyenan naman ay mabilis na makakalaya. Kapag nalugi ang pamilya Liu, atake siya sa puso. Ngunit ang pinakamalala ay si Liu Yuru. Sige, dati niya akong lagi sinisigawan at kinamumuhian. Bibilhan ko siya ng pinakamurang urena. Habang inaalo ko si Inang Liu, ay nagpaplano ako sa aking isipan. Iba't ibang ideya ang pumapasok, ngunit hindi ko nakita ang pamilya Liu. Ang mga titig nila sa akin ay magkakaiba, masaya ang aking biyenan, naawa ang aking biyenang babae. Nagsisisi si Liu Yuyan, at hindi mawari si Liu Yuru, na nakakuyom ang kamao at nakadikit ang ngipin. Hanggang ngayon ay hindi siya makapaniwala na ang sinabi ng kanyang ate, na ang mga iniisip ni Jiboda ay mga propesya. Ito ay hindi siyentipiko. Hahanapin ko ang kahinaan ni Jiboda. Boda. Inay, sinusuportahan kita na makipagdiborsyo kay Yuyan. Biglang umupo si Inang Liu ng tuwid, seryoso ang mukha. Tatawagan ko ang bangko at magpapadala sa iyo ng 1 bilyon. Inaasahan ko. Nagagamitin mo ang perang ito upang pumunta sa ibang bansa at huwag nang bumalik. Nagulat ako at tumayo. Nanay, ano ito? Lumapit si Ama Liu. Tinapik ang balikat ko. Ako at ang iyong ina ay tunay na itinuturing kang anak. Dahil wala nang tadhana sa inyo ni Ruyan. Kaya maghiwalay na lang ng maayos. Kapag nag-abroad ang mga magulang at pumunta sa iyong bahay, dapat mong alagaan sila. Sa oras na ito, blanko ang isip ko. Iba ang sitwasyon sa inaakala ko. Hindi ba dapat nila akong pigilan na maghiwalay? Bakit hindi lang pumayag, nagbigay pa ng 1 bilyon? Tumingin ako kay Liu Ruyan. Nakita ko siyang puno ng luha, matay may halong pagsisisi. Asawa. Tama ang sinabi ng mga magulang ko. Ako ang may sala sa'yo, hindi ako naging mabuting asawa. Ako pumapayag akong makipaghiwalay sa'yo. Si Liu Ruyu ay laging mainit ang ulo. Jiboda, kunin mo na ang pera at umalis ka na. Dagdagan ko pa ng 23,500,000. Kapag umalis kayo ng bansa, isama ninyo ang mga magulang ko. Kayo ang totoong pamilya. Mag-ayos kayo sa ibang bansa. Ano ba talaga ang nangyayari sa pamilyang ito? Pero si Liu Ruyu, tanga. Sa oras na yon, magkakasundo kami ng hindi sinasadya, pero ayaw ko ng pera niya. Ang pinakamurang urn. Bukas, magpareserba ako para sa kanya. Sa loob ng 2 buwan, magagamit niya na yon. Jiboda. Si Liu Ruyu ay nanginginig sa galit. Ito ang naipon kong pera sa loob ng 20 taon. Ikaw. Hindi na nasabi ni Liu Ruyu. Tumunog ang kanyang telepono. Sumagot siya, ilang salita lang, pagkatapos ay pinatay.
Pagkatapos, tumingin kina nanay at tatay at kay Liu Ruyan. Wala akong pakialam sa inyong mga bagay-bagay. Bahala na kayo. Kahit papaano, hindi ako naniniwala. Ngayon ay kaarawan ni Shen Yuyu. Kailangan kong pumunta. Pagkasabi niya, naghanda na siyang kunin ang bag at umalis. Bago umalis, tinitigan ako ng matindi. Wala akong masabi. Binuksan ko ang bibig para hikayatin siyang manatili, ngunit ang babaeng ito. Gustong-gusto niyang sumalungat sa akin. Kapag umalis si Liu Ruyu, mawawala ang kanyang kalinisan. Maglalaro ng walang ingat sa party, kukunan ng litrato, pagkatapos ay mabibiktima ng blackmail, at magiging isa sa mga dahilan ng pagkabangkarot ng Liu Corporation. Isa sa mga manghuhukay ng libingan. Paano ko siya pipigilan? Sa huli, hindi nakaalis si Liu Ruyu. Sa huling sandali nang siya ay aalis, siya ay pinigilan ng biyanan at biyanang babae. At tinawag din siya pabalik ni Liu Ruyan. Inilabas pa nga ng biyanang babae ang disiplina ng pamilya Liu. Isang itim na latigo. Liu Ruyu, ano ba talaga ang nangyayari? Hindi siya umalis. Ibig ba sabihin nito na maiiwasan din ng pamilya Liu ang pagkabangkarote? Dapat ba akong manatili at tulungan sila? Ngunit ang susi ay si Liu Ruyan. Itong babaeng tanga ang pinakamalaking dahilan ng pagkabangkarote ng Liu. Muli naramdaman ni Liu Ruyan kung ano ang kawalan ng pag-asa. Siya ay walang ginawa. Ngunit bakit babangkarote ang Liu dahil sa kanya? Pero sa pakikinig sa asawa, ang tadhana ay maaaring baguhin. Sa pag-isip nito, napalakas siya. Talagang si Liu Ruyan, maaaring mabangkarote, maaaring maging bulag sa pag-ibig. Maaaring mabiktima ng pakana, ngunit ang lahat ng Liu Ruyan sa maraming mundo ay may isang pagkakatulad. Maganda, malamig, may tunay na kakayahan. Kinuha niya ang kanyang telepono. Tinawagan ang kanyang personal assistant na si Duke Seol. Du assistant, magdala ka ng isang grupo ng mga tao. Sa loob ng kalahating oras, pumunta sa booth 981 ng night. Kumuha ng litrato. Mag-record ng video para sa ebidensya, pagkatapos ay dalhin si Shen Yuyu sa lumang bahay ng Liu. Nagtinginan sina Ama Liu at Ina Liu. Umiti sila at tumango. Nagkaroon ng sandaling pag-aatubili sa mukha ni Liu Ruyu, ngunit sa susunod na segundo. Ang tindi sa kanyang mga mata ay hindi natatakpan ng kanyang bangs. Gusto niyang subukan muli para sa kasal. Asawa, pwede bang pagkatapos ng isang buwan na lang tayo maghiwalay? Huwag kang mag-alala. Ako si Liu Ruyan, tutupad ako sa sinabi ko. Ang 1 bilyon ay ibibigay ko na sa iyo ngayon. Bago ako makasagot, lumapit din sina Ama Liu at Ina Liu. Kanina, pinayagan nila si Liu Ruyan na makipaghiwalay para sa ikabubuti ko. Ngunit ngayon, sa tingin nila ay maaari nilang subukan muli. Tingnan kong mababago ang tadhana. Hinawakan ni Ina Liu ang aking kamay. Anak, ako ay talagang nagdadalamhati na umalis ka. Sa 1 buwan na ito, manatili ka sa lumang bahay. Okay ba? Lumapit si Liu Ruyu at hinila ang manggas ko. Naglambing siya ng hindi karaniwan, Kuya asawa, sa susunod ay gagawin ko ang lahat para maging mabuti sa iyo. Tumahimik ako at nag-isip. Lalong nagiging kakaiba ang pamilyang ito, lalo na si Liu Ruyu. Hindi mo ba napapansin na kakaiba ang sinabi mo? Sige na. Para sa 1 bilyong pera, mananatili muna ako. Dapat may simula at wakas ang pagiging tao. Ang umalis ng walang sabi ay talagang immoral. Si Liu Ruyan ay maaaring mamatay. Ngunit ang pamilya Liu ay hindi maaaring mabangkarote. Sa hinaharap ay maaaring ibigay kay Liu Ruyu, Liu Ruyan. Maaari akong manatili, ngunit kailangan mong sumang-ayon sa isang bagay, sa panahon ng kasal. Hindi ka maaaring gumawa ng mga bagay na labag sa moralidad. Si Liu Ruyan ay mabilis na tumango, ngunit ang kanyang puso ay puno ng kalungkutan. At sa sarili, kailangan bang mamatay? Ayaw niyang mamatay. Mahal, bukas si Iteng Cheng ay babalik. Ang utak na puno ng pag-ibig ni Liu Ruyan ay magiging aktibo, hindi lamang personal na susunduin sa airport, kundi magbibigay ng bulaklak at yakap. Dadalhin pa ang tao sa bahay, at papatulugin ako na magluto para sa kanyang kasintahan at maglinis ng silid. Ang lalaking green tea na yon ay gusto pang makipagkamay sa harap ko, ikaw. Kapag naiisip ko, naiinis ako kay Liu Ruyan. Kung hindi, sisiraan ko ang kanyang binti ngayon. Mabuti, biglang sigaw ng ama ni Liu na may nerbiyos. Nakaturo kay Liu Ruyan na galit, pumunta sa kwarto ng mga magulang, makikipag-usap ako sa iyo tungkol sa trabaho. Tahimik na kinuha ni Ina Liu ang maliit na latigo, na may maamong mukha na tumingin sa akin, mabuting manugang. Ang mga magulang at si Ruyan ay may ilang pampubliko at pribadong bagay na pag-uusapan. Uminom ka na lang ng isa pang bote ng mineral water. Si Liu Ruyan ay maputla na parang patay, nagmamakaawa, ito. Hindi ito totoo, hindi pa ako pumayag na makita. Hindi pa tapos ang sasabihin. Siya ay bumagsak sa sahig na parang nawalan ng lakas. Si Liu Ruyu ay mahigpit na pinipisil ang kanyang mga kamao. Ang kanyang tindig ay parang tigre na bumababa sa bundok, ngumiti ng may pahiwatig, ate. Mayroon din akong kailangan sa'yo. Tingnan, ang pamilyang ito ay pumasok muli sa kwarto.
Sandali. Mula sa loob ay narinig ang malungkot na hiyaw ni Liu Ruyan. Sa tingin ko ay may mali. Sobrang abnormal. Ama Fu, hindi mo ba nararamdaman? Sila ay kakaiba ngayon. Si Ama Fu ay isang matandang nagtatrabaho sa pamilya Liu sa buong buhay niya. Ngumiti si Wen Fu, manugang, sa totoo lang sumasang-ayon din ako. Para sa mga suwail na anak, ang kombinasyong dobleng palo ang pinakamahusay. Ang asawang suwail ay hindi angkop para sa purong pag-ibig. Wala akong masabi. Makalipas ang kalahating oras. Si Liu Ruyan ay inilabas na halos walang lakas, walang sugat sa mukha, ngunit nagbago siya ng damit. Kasabay nito, ang kanyang espesyal na katulong na si Duke Xiaole ay pumasok kasama ang isang grupo ng mga tao. At isang babaeng hindi maayos ang pananamit, may nakatakip na itim na sutla sa kanyang bibig. Kilala ko siya. Nakita ko siya ng ilang beses, siya si Shen Yuyo, matalik na kaibigan ni Liu Ruyo. Pagpasok pa lang ni Duke Xiaole. Nagulat na tumingin kay Liu Ruyan, naisip na bakit mukhang namamaga ang mukha, ngunit hindi siya nangahas magtanong. Bumulong si Fu Fu sa tainga ni Liu Ruyan. Si Liu Ruyan na mukhang mahina. Biglang parang tigre na sumasakmal, malamig na mga mata na tumingin kay Shen Yuyo, talagang wala kang alam. Tumango o umiling. Si Liu Ruyan ay nagwasiwas ng kamay. Dalhin siya at ang mga ebidensya sa pulisya. Mabilis. Si Shen Yuyo ay dinala. Bago umalis si Duke Xiaole, hinila siya ni Liu Ruyan. At nag-usap sandali. Hindi ko narinig ang sinabi nila. Nung umalis si Duke Xiaole, tumingin siya sa akin. Inutusan ni Ama Liu si Fu Fu na maghanda ng hapunan, boda. Ngayon dito kayo sa bahay, samahan si tatay sa pag-inom ng 2 baso, okay? Tumingin sa mga inaasahang mata ng pamilya. Sumunod ako. Ang huling kaligayahan ay laging nakakamiss. Kung hindi lang nagpapakamatay si Liu Ruyan. Sa sandaling umupo sa upuan, ang katawan ni Liu Ruyan ay lumambot at dumulas sa sahig. Mister, ako. Ayoko na talagang mapalo. Kung isa pang round ng dobleng palo, iisipin na niyang magpakamatay. Sino bang babae na 25 taong gulang pa ay palaging pinapalo? Tiningnan ko siya ng masama. Ang pagpalo mo sa akin ay walang kinalaman sa akin. Wala akong ginawa, wala akong sinabi. Si Liu Ruyan, hindi ang buong pamilya nila. Ngayon ay kakaiba lahat. Sa hapagkainan, si Ama Liu ay paulit-ulit na nagbubuhos ng alak para sa akin. Si Ina Liu ay personal na nagdagdag ng pagkain para sa akin. Si Liu Ruyo ay yumuko pa para punasan ang aking bibig. Si Liu Ruyan ay gustong sumingit ngunit walang lugar. Kaya siya ay umurong sa upuan. Sumulyap ako sa kanya, si Liu Ruyan ay kakaiba. Bakit ang pula ng mukha? Nahihiya at nakayuko ang kilay, parang babaeng ikakasal. Ang babaeng aso ba ay iniisip muli ang kanyang puting buwan? Si Liu Ruyan ay biglang tumayo na may tunog na shwa. Mabilis na nagwasiwas ng kamay, wala talaga. Inay, anong iyon? Huwag mong kalimutan. Tahimik na tumango si Inang Liu. Muling nagtaas ng baso si Amang Liu. Uminom ka pa ng isa. Si Xiansu mismo ang nag-abot sa akin ng baso. Bayaw, ikaw ang magpakain sa akin. Hoy! Hinampas ni Inang Liu ang kamay ng kanyang anak at sinisimangot si Amang Liu. Anong inom? Kung malasing, paano gagawin ang dapat gawin? Dagdag pa niya ng isang piraso para sa akin. Lutong simos na pampalusog. Kumain ka pa, Berda. Malamig ang lumang bahay sa gabi. Dapat magpalusog. Masyadong marami yata ang naidagdag pagbalik sa kwarto, ako'y nakaramdam ng matinding init. Sa hating gabi, may babaeng pumasok sa kumot. Ang lambot ng balat at ang pakiramdam. Alam kong si Liu Ruyan ito, ngunit hindi ako tumanggi. Hindi ako katulad ng orihinal na may-ari na naglalaro ng Pure Love Warrior. Karne na nasa harapan, bakit hindi kakainin? At saka, sa ngayon, ako pa rin ang kanyang asawa sa papel. Talagang birhen pa. Isang rosas na namumulaklak. Ang 3 taong kahihiyan ay naging mga bulaklak na plum. Kinabukasan ng gabi may bumisita sa pamilya Liu. Sila ang matalik na kaibigan ng angkan, isa pang mayamang pamilya sa Haicheng, si Iten Cheng at ang kanyang ama. Ayaw ko silang makita, kaya pumunta ako sa game room na espesyal na inihanda ni Inang Liu. Hanggang sa hapunan ako lumabas. Pero hindi ko inaasahan na si Liu Ruyan ay hindi bumaba ng maaga. Para makita ang kanyang white moonlight. Nakita ko siyang humahawak sa hagdan, dahan-dahang bumaba na parang may sakit. Ang suot niya ay napakakonserbatibo, tanging mga kamay at mukha ang nakalabas. Hindi ko maintindihan kung ano ang gusto niyang gawin. Sa tabi, narinig ko ang nag-aalalang boses ni Amang Liu, gaano karami ang iyong nilagay na gamot kahapon. Buong gabi kang hindi tumigil. Sinamaan siya ng tingin ni Inang Liu, hindi ako naglagay ng kahit ano. Nagkamali ako. Nagulat si Amang Liu, kaya sila. Ngumiti ng may saya si Inang Liu, pareho na silang naliwanagan. Tapos, bumuntong hininga siya. Sobrang huli na. Sa sandaling makita ni Iten Cheng na bumaba si Liu Ruyan, agad siyang lumapit. Ruyan, tinawagan kita, bakit hindi mo sinasagot? May sakit ka ba? Para kang kagigising lang. Umiti ng mahina si Liu Ruyan.
Tahimik na tinanggihan ang tulong ni Itencheng, may sakit na ako. Buong araw akong natulog. Pagkatapos, habang kinakausap ang iba, lumapit siya at umupo sa tabi ko. Sa hapagkainan, si Amang Liu bilang ulo ng pamilya, matandang kaibigan. Inom tayo ngayon. Matagal na tayong hindi magkasamang umiinom. Ngumiti at tumango si Ishengxing. Nagbiro, bihira lang na ikaw, itong palaging matigas ang ulo, ay sumuko ng isang beses. Hindi ako uminom. Si Itencheng ay hindi rin uminom. Matapos ang ilang putahe at ilang inumin, naglabas si Itencheng ng isang kahon ng regalo. Binuksan ito. Ito ay isang kwintas na brilyante na kumikinang nabughaw. Ruyan, hindi ko alam kung anong regalo ang dadalhin sa pag-uwi ko. Hanggang sa makita ko ito sa auction, isang obra ni Master Pavani. Pag-ibig ng dagat. Sinasagisag nito ang ating pagmamahalan, hindi sinasadya. Nakasinglalim ng karagatan. Sabi nila, ang babae ay parang kanluraning dragon, mahilig sa kumikislap na brilyante. Tinataya ko, ang kwintas na ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 2 o 300 milyon. Si Itencheng ay totoo kay Liu Ruyan. Sa loob ng maraming taon sa ibang bansa, nanatili siyang tapat. Ito ba ay regalo o dot? Titignan ko kung ang babaeng aso ay naaantig. Sa totoo lang, si Liu Ruyan ay may kaunting damdamin noon. Pero hindi na gaanong marami, dahil ang karanasan kagabi ay mas naaalala niya. Ngayon, hindi siya makapag-isip ng ibang lalaki. Sobrang busog ako. Pero nang marinig na ang pag-ibig ni Itencheng sa kanya, ay walang pagbabago. Bilang babae, medyo may pagmamalaki siya. Ngunit talagang hindi niya matanggap ang regalo. Baka mapatay siya. Natatakot si Inang Liu na ang kanyang anak ay magkagulo muli. Nagmadaling payuhan, Tencheng, napakamahal ng regalong ito. Hindi ito kayang tanggapin ni Ruyan. Sumang-ayon si Amang Liu, ang pagkakaibigan ng inyong mga bata, huwag masyadong magpabigat. Kung hindi, ikaw at ang iyong ama ay magbibigay ng regalo na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Pero si Ishengxing ay tumango. At naglabas ng isang dokumento, Matandang Liu, ito ang kontrata sa Brazil. Proyekto sa pantalan ng Rio de Janeiro. Interesado ka ba? Inalis ni Liu Fu ang biro. Unang tumingin sa akin. Naintindihan ko na natatakot siya na ako ay magselos. Ngunit hindi ko siya pwedeng tanggihan dahil ako ay isang manugang na naninirahan sa pamilya ng asawa ko, walang bahagi sa kumpanya ng Liu. Wala akong karapatang magsalita sa usaping pangkomersyo, ha? Isang pamilya talagang malaki ang dalaw. Saya nga lamang, ang kwintas ni Itencheng, hindi naman niya talagang gustong ibigay sa babaeng yon, di ba? Si Liu Ruyan ay ipinagmamalaki pa ang pagmamahal ni Itencheng sa kanya, ngunit nang marinig na hindi naman ito totoo, agad siyang huminga ng malalim at tumutok sa susunod kong sasabihin. Sa pagkakataong ito, maging sina Padre Liu at Ina Liu, at pati na si Liu Ruyu na kanina'y tahimik, ay tumigil sa kanilang ginagawa dahil ang talagang gustong bigyan niya ay ang aking biyanang babae. Naku, kung malaman ni Liu Ruyan, ang puting buwan ni Itencheng ay ang kanyang ina. Namumula ang mga mata ni Liu Ruyan. Lahat ay kumakapit ng mahigpit, ang mga chopstick ni Ina Liu ay nalaglag sa lamesa, natatakpan ang bibig dahil sa pagkadiri. Muntik nang durugin ni Padre Liu ang tasa, samantalang ako ay abala lang sa pagkain ng ulam sa aking mangkok. Dahil si Liu Ruyu ay masipag, hindi niya hinayaang mawalan ng laman ang aking mangkok. Naku! Ang buong pamilya ay bulag. Si Itencheng ay tumingin kay Liu Ruyan ng 10 beses, ngunit palihim na tumingin sa aking biyanan ng 20 beses. Si Itencheng ay nawalan ng ina noong bata pa siya, may sakit siya sa ina. Sa loob ng maraming taon, hindi ito natuklasan ni Liu Ruyan, karapat-dapat siyang maloko sa hinaharap. Hindi na nakatiis si Ina Liu. Walang sinabi, bumalik na lamang sa kwarto. Sa wakas ay naunawaan niya kung bakit sinabi ko noon na masisira ang kanyang pangalan, dahil kung wala ang proteksyon ng Liu Group, siguradong hindi siya makakatakas sa panggigipit ni Itencheng. Si Liu Ruyan at si Liu Ruyu ay pareho. Walang sabi-sabing umalis. Ang eksena ay biglang naging napaka-awkward. Ibinaba ni Padre Liu ang kanyang baso. Ibinaba ang ulo, itinago ang puot sa kanyang puso. Siya ay isang taong dumaan na sa maraming unos. Noon ay inakala lamang niya na si Itencheng ay pinalaki niya, masasabi lamang na kilala mo ang mukha, ngunit hindi ang puso. Noong una, ang pagiging malapit ni Itencheng kay Ina Liu ay itinuring niyang kulang sa pagmamahal ng ina ang bata. Ngayon ay tila si Itencheng ay hindi lamang kulang sa pagmamahal ng ina, ito ay gusto pa niya ng higit pa. Matandang isa. Hindi rin ako comfortable. Hayaan ang aking manugang na sumama sa iyo sa pag-inom. Pinanood ang biyanan na umalis ng hindi lumingon. Ang eksena ay hindi na masasabing awkward lamang. Inipon ni Itencheng ang kwintas at tumalikod upang umalis. Natigilan si Itencheng, bumuntong hininga at sumunod din ang mag-amang ito. Buong oras ay hindi man lang ako tiningnan. Sige, ang kahinaan ng orihinal na may-ari. Karapat-dapat akong hindi pinapansin.
Pagkalipas ng isang oras, si Liu Ruyan ay talagang sugatan sa buong katawan. Inalalayan palabas ni na ina Liu at Liu Ruyu. Mukhang totoong suntukan nito, napunit ang damit. Hindi ko napigilang magreklamo sa aking isipan. Kawawa ang babaeng aso, pinalo ng mga magulang sa labas. At ako naman ay pinalo sa loob, ngunit karapat-dapat siya. Hinila ako ni Padre Liu upang umupo. Hindi sinasadyang itanong ang tungkol sa kooperasyong iminungkahi ni Itencheng. Boda, ano sa tingin mo ang kooperasyong ito? Inakala kong sinusubok ako ni Padre Liu, kaya sinabi ko ang totoo. Napakaganda ng proyekto, ang kita at hinaharap ay napaka-promising, ngunit may isang bagay kayong nakalimutan. Ang bansang iyon ay nagpalit lang ng pamahalaan. Ang bagong leader ay nagsabi na gusto niyang manood ng football sa ating bansa. Tatay, sa tingin mo ba ay mapagkakatiwalaan ang ganoong tao? Kapag pumalit ang isang tao, may 3 apoy siya. Ang ikatlong apoy ay susunugin ang proyektong ito. Hindi na cancel ang proyekto, ngunit ang panahon ay walang katapusang humahaba. Malaking halaga ng liquid assets ng Liu Group ang natrap at susunod na makikipag-isa sa layang family ng Haicheng, Zhu family, at isang dayuhang consortium. Ngunit hindi ito ang pinakanakamamatay. Uminom ako ng tsaa, hindi ko na inisip ang mga bagay na hindi ko kontrolado. Hindi ako makakatulong sa pagbagsak ng pamilya Liu. Kahit papaano, ang 10 bilyon kahapon ay nakredito na, at sa pangalan ng kusang loob na pagbibigay. Binalingan niya ako. Si Padre Liu ay hindi nagpapahuli, isang dating higante sa negosyo, mabilis niyang natagpuan ang paraan upang malutas ang problema. Iyon ay ang humanap ng katulong. Boda, sa tingin mo, sino ang pinakamahusay na makakatrabaho ng Liu Group? Natigilan ako. Ito ba ang dapat kong isipin? Tatay, mas mabuti pang tanungin mo si Ruyan kaysa sa akin. Ano ang alam ko sa negosyo? Bukod sa Liu Group, ang alam ko lang ay ang Bai Group ay maaasahan. Paano ko sasabihin? Si Baining Bin ang aking puting buwan. Ibig bang sabihin, biyenan, gagamitin niyo ako para makipag-alyansa sa pamilya Bai? Tatay. Biglang sumigaw si Liu Ruyan, nagulat ang iba. Kinamot ni Padre Liu ang kanyang ilong dahil sa pagkakonsensya. Hindi sinasadyang sinabi, wala akong ganoon, hindi ko gagawin. Paano ko magagawa ang ganoong bagay? Nagtaka ako. Tatay. Ano ang sinasabi mo? Si Ina Liu ay sumulyap kay Padre Liu. Nabaliw na ang tatay mo. Huwag mo siyang pansinin. Huwag sagutin. Ang mag-anak kanina ay naghahasik lamang ng pagkakawatak-watak. Huwag kang mag-alala, dahil nandito sina tatay at nanay, hindi maglalakas loob si Liu Ruyan na gumawa ng kahit ano. Tumango ako habang nag-isip ng kung ano-ano, tila nagbago si Liu Ruyan. Sa tingin ko, dahil ito ang lumang bahay, pinigilan niya ang kanyang emosyon. Bukas, pupunta si Itlay sa kumpanya para hanapin siya. Sa oras na yon, ang babaeng aso ay mag-aayos na siya ang maging tagapangasiwa ng proyekto ng kumpanya, isang mahalagang posisyon. Hindi ba ito talagang paghuhukay ng sariling libingan? Kung hindi ka mababangko, sino pa? Tapos na. Muli, bumagsak si Liu Ruyan sa sopa, walang tingin sa kisam. Talagang natakot siya. Naramdaman niya na kung patuloy siyang mananatili sa tabi ng kanyang asawa, maaga o huli ay papatayin siya ng kanyang mga magulang. Snap, isang tunog. Sa pagkakataong ito, hindi kumilos sina Father Liu at Mother Liu, ngunit si Liu Ruyu ang kumilos, sinampal si Liu Ruyan. Ate, alam mo na kung anong klaseng tao si Itle. Paano ka pa naglakas loob? Nagalit si Liu Ruyan. Iyon ang hinaharap. Ahem, sabay-sabay na malakas na umubo sina Father Liu at Mother Liu, pinutol ang usapan ng dalawang magkapatid. At nagmamadali ka pang pilitin sa akin. Hindi naman malaki. Hindi ka natulog kagabi. Mauna ka nang magpahinga sa kwarto. Pakiramdam ko, lalong nagiging kakaiba ang pamilyang ito. Parang hindi totoo. Sige na, 1 buwan lang naman ako dito. Kapag umalis na ako, nagkatinginan ang buong pamilya. Ngayon alam na kung sino ang kaaway. Pero hindi pa alam ang tiyak na plano nila. Ngunit sa pamamagitan lang ng pamilya Liu, tiyak na hindi sila makakalaban sa mga pamilyang ito. Kailangan ng kakampi. Una na naisip ay ang kasal sa mayayamang pamilya. Ngunit ngayon, tiyak na hindi maaaring magdiborsyo si Liu Ruyan. Sumulong si Liu Ruyu. Mama, Papa, pumayag ako sa kasal na yon. Parehong hindi pumayag sina Father Liu at Mother Liu. Hindi rin pumayag si Liu Ruyan. Walang maraming masaya sa kasal sa mayayamang pamilya. Hindi nila itutulak ang kanilang pamilya sa impyerno. Nagulat si Liu Ruyu, tinapik ang paa. Hindi naman niyo talaga gagawin na ang aking bayaw. Ay pakasal sa pamilya Bai, di ba? Nagkuyom ng kamao si Liu Ruyan at gustong suntukin ang kanyang kapatid. Iyan ang iyong bayaw, ang iyong tunay na bayaw. Kagabi ay nagkasama na kami sa isang silid. Ayaw na pansinin ni Mother Liu ang pagtatalo ng magkapatid. Sa totoo lang, Liu Ruyan, hindi mo lubos na kilala si Boda. Hanggang ngayon, wala nang saysayang itago pa. Si Boda ay may isa pang pagkakakilanlan. Gamit ang salita ng mga kabataan sa ngayon. Ibig sabihin, mayroon pa siyang isang pang-ibabaw na katauhan.
Noong una, nagmamadali sina Father Liu at Mother Liu na papasukin si Boda sa pamilya. Hindi lamang dahil sa kanyang pamilya at itsura, kundi pati na rin sa kanyang kakayahan. Hindi ba lagi kang naghahanap ng rare na mataas na antas na hacker? Si Relay ay si Boda. Ano? Ang pagkabigla ni Liu Ruyan sa pagkakataong ito ay hindi bababa sa narinig ang aking iniisip, bakit hindi niya sinabi? Naliwanagan si Liu Ruyan, kaya naman sinabi ng asawa na kapag siya ay nag-abroad, makakatagpo niya si Bai Ningbing. Sa mundong ito, walang aksidenteng pagkikita, lahat ay kalkulado. Ang Bai Group at Liu Group ay pareho. Ang pangunahing negosyo ay mga produkto sa internet. Si LSI ay hindi simpleng red hacker, ang mga proyektong kanyang nasangkot noon. Lahat ay malalaking proyekto ng bansa. Ang reputasyon ni LSI ay yaman, ang pagkakaroon ng yaman ay may negosyo. Ang negosyo ang dugo ng kumpanya. Hindi napigilan ni Padre Liu na magbunton, may isang bagay na hindi ko sinasang-ayunan. Ang ginawa ni Jiboda, kung may kakayahan ang isang lalaki, dapat niyang ipakita ito sa babae. Ang babae ay likas na humahanga sa malakas, ngunit siya ay nagpipilit sa pure love, kung hindi, nasakop na ang ating anak. Sabay na tumango si Inang Liu at Liu Ruyan. Sumabay si Liu Ruyan sa pagtango. Sa pagkakataong ito, lubos siyang sumang-ayon sa sinabi ng tatay. Siya ay si Liu Ruyan, ang Liu Ruyan ng lahat ng mundo, hindi siya magmamahal sa isang Tiandog sip-sip. Pagkatapos ng mahabang panahon, bumalik si Liu Ruyan sa silid tulugan at sumiksik sa aking mga bisig. Marahan niyang tinanong, asawa, ikaw ba si Eye? Hindi ako nagkaila. Dati, hindi ko sinabi sa'yo, kasalanan ko. Gusto kong pumunta sa pure love path, nakakatawa diba? Hindi nakakatawa. Hinaplos ni Liu Ruyan ang aking mukha gamit ang dalawang kamay at bumuntong hininga, kasalanan ko. Nasayang ang maraming oras, hindi ako nakipag-ugnayan sa iyong puso. Agad kong pinutol ang kanyang sinabi. Tayo ay huwag nang mag-emosyonal sa isa't isa, ang katawan lang ang mag-usap, hindi ba mabuti? Ngunit ang salita ng babae ay hindi mapagkakatiwalaan. Ang pinakamamahal niya ay si Bai Ningbing. Kung makikipag-usap ako ng damdamin sa kanya, ako lang ang mapapasakop sa iye. Gustong sumagot agad ni Liu Ruyan, ngunit alam din niya na wala ng tiwala sa pagitan nila. Upang muling itayo ang tiwala na ito, kailangan ng oras, marahil 1 taon. Marahil isang habang buhay. Asawa, maaari mo ba akong yakapin sa pagtulog? Sa totoo lang, kagabi ang pinakamasayang sandali ko. Napuno ng tuwa ang aking puso. Tingnan mo, upang mapasakop ang babae, dapat magsimula sa katawan. Dati, ganap na pag-ibig. Talagang sobrang tanga. Sige na lang, at least kinuha niya ang unang beses ko. Sa susunod na ayusin ko siya, bibili ako ng magandang urn, pilit ng ngiti ni Liu Ruyan sa sarili. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa o malungkot. Kinabukasan, iginiit ni Liu Ruyan na sabay kaming pumunta sa kumpanya. Sa nakaraang 3 taon, lihim lang ang aming kasal. Siya ay nasa mataas na posisyon. Ng Liu Corporation, at ako ay isang maliit na empleyado sa technical department, hindi man lang supervisor. Malapit na kaming magdiborsyo, biglang sabay na pupunta. Hindi ako pumayag. Asawa, ang pag-ehersisyo ngayong umaga ay masyadong matagal, pinagod mo ako. Hindi mo ba aminin pagkatapos mong gawin? Hindi ka naman ganoon, di ba? Gusto kong sabihin. Pero nang makita ko ang mukha niyang parang iyak, naawa ako. Pagpasok namin sa kumpanya. Agad na hinawakan ni Liu Ruyan ang braso ko, parang batang sumusunod, mula sa reception hanggang sa opisina ng C. Sa loob ng 5 minuto, kumalat sa buong kumpanya ang balitang kami ni Liu Ruyan ay 3 taon ng kasal. Pagkalipas ng 20 minuto, dumating si Iten Cheng ng mabalitaan. Pagpasok sa opisina, agad na siyang nagtanong ng may sisi. Ruyan, hindi ba sinabi mong hihintayin mo akong bumalik at saka ka makikipaghiwalay kay Jiboda? Ngayon ay inanunsyo mo ang relasyon ninyo. Ano ang tawag sa 3 taon kong paghihintay? Naku! Narito pa ba ako? Wala ba kayong respeto sa akin? Panunuya ko? Ano pa? Parang palaka na hindi makakain ng karne ng season. Hindi ba sabi nila ang palaka? Sa buong buhay ay hindi makakatikim ng karne ng season. Napatawa si Liu Ruyan, hindi niya napigilan. Ikaw galit na galit si Iten Cheng. Muntik nang sumabog sa epilepsy. Liu Ruyan, umibig ka na sa kanya. Siya ay isang hampas lupa, wala siyang kwenta. Lumapit si Liu Ruyan sa akin ng buong tapang. Yumakap sa akin. Mahal ko ang asawa ko, siya lang ang mahal ko. Dati hindi ko alam kung ano ang pag-ibig. Hindi ko alam kung paano magmahal, kaya nandaya ako sa iyong mga matatamis na salita. Pagkatapos ay biglang nagbago ang tono niya, malamig at mahigpit. Yi Tencheng. Ang nawawalang damit ng nanay ko, ikaw ba ang nagnakaw noon? Namutla si Yi Tencheng. Umikot ang mga mata niya ng hindi natural, at umatras pa nga dahil sa pag-aalala, pilit ng ngiti. Liu Yan, huwag mong biruan ang bagay na ito. Nagtaas ng kilay si Liu Ruyan. Nagbigay sa akin ng senyas ang mga mata niya. Agad akong kumilos at sinampal si Yi Tencheng. Sa kasinipa, tunay na walang utang na loob,
At naglakas loob ka pang magnasa sa aking biyenan. Gusto mo pa ng dalawang mag-ina sa iisang kama? Hoy, dahil sa kanyang konsensya. Hindi siya nangahas na lumaban, hinayaan niya akong bugbugin siya hanggang sa payagan ko siyang umalis. Kakaiba, paano nalaman ni Liruyan ang bagay na ito? Kaya pala bigla siyang naging mabuti sa akin. Nakita na niya ang totoo tungkol sa kanyang iniidolo. Ngunit huli na ang lahat, parang hindi na ako gaanong gusto sa kanya. Gayunpaman, mas gusto ko ang kanyang katawan dahil siya ay akin na. Hindi ko siya pwedeng hayaan na masaktan. Sige na, tutulungan ko siya ulit ngayon. Si Liruyan ay parehong masaya at malungkot. Asawa, pwede bang huwag na tayong magdiborsyo? Kung magdiborsyo tayo, tiyak na hindi papayag ang nanay ko na magpakasal ako sa ibang lalaki dahil isipin niya na ang lalaki ay hindi ako ang gusto kundi siya. Kung ganon, pwede kang magkaroon ng girlfriend sa labas pero huwag mong ipaalam sa akin. Natahimik ako. Hindi ko alam kung paano sasagutin yon. Ang taas ng pride ni Liruyan, paano siya makakapagsalita ng ganyan? Tiyak na niloloko niya ako. Kung ginawa lang ni Liruyan ito sa akin 3 taon na ang nakakaraan. Tiyak na gugustuhin ko siyang makasama habang buhay. Sa susunod na mga araw, ang mundo ng negosyo sa Haicheng ay magulo. Simula nang mag-away sina Yitencheng at Liruyan, nagsimulang mag-away ang dalawang kumpanya. Ayon sa plano ni Yitencheng, siya ay papasok sa proyekto ng Liu Corporation. Bilang manager, ilalabas niya ang maraming sikreto ng kumpanya. Kapag ang proyekto sa Brazil ay sumakop sa malaking bahagi ng pondo ng Liu Corporation, saka siya makikipagtulungan sa ibang mayayamang pamilya. Sasakupin nila ang espasyo ng Liu Corporation. Sa panahong iyon, kakailanganin ng Liu Corporation ng malaking pondo para buhayin ang kumpanya. Sa sitwasyon na mahigpit ang pagpapautang ng bangko, ang Liu Corporation ay mapipilitang magsangla o magpalit ng ilang bahagi ng mga shares. At sa gayon, maaari nilang makuha ang mga shares na yon ng lehitimo. Unti-unting lalamunin hanggang sa makuha nila ang buong Liu Corporation at ang pamilya Liu ay mapapaalis. Mababang karote ang pamilya Liu, mamamatay ang ama ni Liu at ang ina ni Liu. Ang resulta ng malagim na pagkamatay ni Liruyan at Liruyo. Natural na hindi sang-ayon ang pamilya Liu. Sa pamamagitan ng aking bagong buhay nitong mga nakaraang araw, si Padre Liu at Liruyan ay nagsimula ng gumanti. Siyempre, hindi rin ako naging idol. Marami rin akong kakilala. Ang aking pangalan sa loob ng 3 taon na ito ay hindi nawala dahil sa pagiging manugang ko, sa halip ay lalong sumikat. Siyempre, ito ay dahil sa galing ng orihinal na may-ari at dahil din kay Liruyan. Sino ba ang nagpahintulot na pagkatapos ng trabaho, walang asawang kasama kumain, maglaro, at makipag-usap? Lahat ng oras ay ginugol sa programming. Ginamit ko ang aking mga koneksyon, higit sa lahat sa tulong ng guro, upang magdala ng ilang kasosyo para kay Liu. Lahat ay nagsisimula sa pambansang antas. Ito ang dahilan kung bakit si Liruyan, sa gitna ng kanyang abalang schedule, sa wakas ay nakahinga ng maluwag. Ngunit hindi pa ito sapat. Kailangan ni Liu ng pera, 10 bilyon na pera. Ngayon, ang relasyon sa bangko ay malabo. Si Liu, sa ilalim ng atake ng ilang mga makapangyarihang pamilya, ay nasa panganib. Nang naghahanda akong makipag-ugnayan muli sa aking tagapagturo, isang hindi kapani-paniwalang tao ang dumating. Sujay, bakit ka narito? Ang dumating ay ang aking ate Xui, si Bai Lingbing. Lumabas si Liruyan mula sa likuran. Asawa, sabi ko, ang sorpresa para sayo. Kumusta? Masaya ka ba? Napangiti ako ng pilit. Mas parang takot iyon. Sa panahong ito, ang relasyon namin ni Liruyan. Dahan-dahan ang progreso, pero hindi ito nakakaapekto sa pagyayakap namin tuwing gabi habang natutulog. Pero bigla kong nakita ang aking dating iniibig, nagulo ang isip ko. Ano bang ginagawa ni Liruyan? Hindi kaya inimbita niya si Bai Lingbing para subukan ako? Para akitin akong mag-cheat? Bawiin ang aking 1 bilyon? Ngumiti si Liruyan, pero patuloy niyang pinagmamasdan si Bai Lingbing. Nang walang reaksyon, mas lalong naging masaya ang mukha ni Liruyan. Tama nga, ang nakakarinig ng iniisip ng asawa ay tanging ang pamilya Liu lamang. Boda, matagal na tayong hindi nagkita. Ang pagdating ko ngayon ay dahil sa imbitasyon ni Ruyan para pag-usapan ang partnership at para ding makita ka. Tumango si Liruyan sa tabi. Ang ate ay dumating dahil sa'yo, kaya dapat pumunta ka na sa kusina. Gumawa ka ng masarap na pagkain para sa amin. Alam ko na ang dalawang babae ay mag-uusap tungkol sa seryosong bagay. Pinaalis ako ni Liruyan na akma sa aking gusto. Hintayin niyo akong magluto ng tanghalian bago mag-usap. Natapos din silang mag-usap. Naging masaya ang pagkain at pagkatapos ay pinauwi si Bailing. Tinanong ko lang, paano mo nakumbinsi ang senior na makipagtulungan sa'yo? Ngumiti ng misteryoso si Liruyan. Pangingisda gamit ang tuwid na kawit, ang handa ay kumakagat. Kinamot ko ang aking noo. Naghiganti pa siya. Ayaw mo nang sabihin, bahala na. Si Liruyan ay lalong nagiging mabuti sa akin.
Pero gusto ko pa rin siyang paluin, sa loob at labas gusto ko siyang paluin. Nagulat si Liu Ruyan sa loob. Sa tulong ng Bai Group, sa loob ng isang buwan, ang Liu Group ay hindi lamang nakabawi, kundi nagtagumpay din sa labanan ng mayayaman sa Haicheng. Malapit nang mabangkarot ang Medical Power Group. Sa araw na ito, si Itengcheng ay nakasuot ng hindi bagay na suit, dumating sa pamilya Liu, mukhang gusgusin. Tiningnan ko ng mabuti, hindi dahil hindi bagay ang suit, kundi dahil siya ay sobrang payat. Pagkapasok pa lang, lumuhod siya sa lupa at nagmakaawa. Tio Liu, Ruyan, pakiusap, patawarin niyo ang aking pamilya. Simula ngayon, ang aking pamilya ay susunod sa pamumuno ng pamilya Liu, magiging alipin at lingkod. Si Tatay Liu at Liu Ruyan ay natural na hindi sasang-ayon. Si Nanay Liu ay galit na galit na. Kung walang pamilya sa mundo, ang kanyang ari-arian ay idodonate pagkatapos ng kamatayan, na nagpapakita kung gaano niya kamuhi si Itengcheng. Naiisip ko ito at nandidiri ako. Ang batang kapitbahay na pinanood kong lumaki, nakikipagrelasyon sa aking anak. Para lamang makalapit sa sarili, upang madaling manakaw ang kanyang sariling bodega. Kahit na ang kanyang reputasyon. Ang bagay na pagkawasak ay hindi nangyari, ngunit ang puso ni Itengcheng ay dapat patayin. Sa mga tao ng pamilya Liu, si Tatay Liu ang pinakamuhi sa pamilya. Hindi lamang dahil sa kanyang asawa at anak na nagplano laban sa bunsong anak. Sa huli, nagdulot siya ng pagkabangkarote ng pamilya Liu, ang buong pamilya ay naging miserable. Paano niya patatawarin ang pamilyang iyon? Itengcheng, ngayon pinapasok ka namin. Isuko mo ang pamilya sa ibang bansa. Trust fund, mapapatawad ko ang iyong ama. Ang opisina ng doktor ay naospital na. Hey, patawarin man o hindi, talagang walang gaanong saysay. Ang pinakamalala ay aayusin niya ang mga bagay at kukunin ang bangkay, upang ipakita sa labas ang kabaitan at pagkabukas palad ng pamilya Liu. Ngunit narinig ni Itengcheng ang nakatagong kahulugan sa sinabi ni Father Liu, sumunod siya. Kung sumunod siya, ang kanyang ama ay aalis ng may dignidad. Kung hindi siya sumunod, ang kanyang ama ay aalis na wala ng dignidad. Ang Overseas Trust Fund ng pamilya ay ang kanyang huling hakbang. Si Father Liu ay gustong lipulin sila. Maaari siyang tumakas ng palihim sa ibang bansa, ngunit sa kakayahan ng pamilya Liu at wala ng proteksyon mula sa J Group, hindi niya mapoprotektahan ang sarili. Tio, ayokong makulong. Tumango si Father Liu. Sige, pagkatapos umalis ni Itengcheng. Nagtipon sina Liu Ruyan at Liu Ruyu. Tatay, paano mo hahayaang makatakas si Itengcheng? Dahil lang sa perang iyon? Si Father Liu ay kalmado. Sinabi ko lang na hindi ko siya ipapakulong. At hindi ko siya gagalawin. Itinaas niya ang kanyang talukap at tumingin sa akin. Pero hindi ibig sabihin na ang aking manugang ay siyang magpapatawad sa kanya. Naiintindihan ko, biyanan. Ito ay pagpapahintulot sa akin na maghiganti ng personal. Ang economic crime ay hindi tatagal ng ilang taon, ngunit si Itengcheng ay bumalik sa bansa. Ngunit siya ang taong maglalagay sa akin ng sungay. May puot sa pag-agaw ng asawa, at lalo akong nagpapasalamat sa aking iginagalang na biyenan. Hindi magiging maayos ang aking kalooban, maliban kung ako ay tulad ng orihinal na may-ari na duwag. Natatakas lang sa lahat. Maganda ang pagganap ni Liu Ruyan ngayon, sa gabi ay pinagsisilbihan siya ng pagkain. Habang masaya si Liu Ruyan, nakahina rin siya ng maluwag sa kanyang loob. Sa wakas, hindi na siya sasaktan. Ang latigo ni inay ay masakit na nakakapaso, ang latigo ng asawa ay masarap at kasiya siya. Sa oras na yon, lumabas si Mother Liu mula sa silid, tinatakpan ang kanyang ilong. Uncle Fu, papuntahin si Sister Lan at ang iba pa upang linisin ang hangin. Maliwanag na sanay na si Uncle Fu sa mga biglaang utos ng ginang. Agad siyang lumitaw upang ayusin ang trabaho. Bigla kong naalala ang isang bagay. Si Liu Ruyan ay may isang junior sa kumpanya. Ayon sa orihinal na landas, pagkatapos mabangkarote ang pamilya Liu, ang junior na ito ay hindi siya iniwan. At inialay pa ang kanyang buhay para sa kanya. Hindi ko alam. Biglang sumigaw si Liu Ruyan, pinutol ang aking iniisip, pagkatapos ay sapilitan akong hinalikan. Matagal bago siya bumitaw. Ang aking mga labi ay namaga dahil sa kanyang pagsipsip. Si Liu Ruyan ay nagmakaawa. Asawa, sa buong buhay ko ikaw lang ang mamahalin. Kung ako ay magloko, hayaan mong patayin ako ng mga magulang. Ako ay naiinis sa sunod-sunod niyang mga kakaibang gawain, hindi ko maintindihan. Ang nakaraang halimbawa ay babala. Hindi mapagkakatiwalaan ang mga salita ni Liu Ruyan. Naupo si Liu Ruyan ng diretsyo sa sahig. Siya ay nawalan ng pag-asa. Sa kanyang isip ay parang kulog. Anong junior ba yon? Hindi niya alam na may ganitong tao sa kumpanya. Nagtinginan sina Father Liu at Mother Liu. Pagkatapos, naghubad si Father Liu ng isang singsing mula sa kanyang kamay at ibinigay sa akin. Boda. Ito ang Liu Group. Father Liu kaya mong. Kasama ang isang grupo ng mga tao na lihim na inalagaan. Maaari mong intindihin sila bilang Imperial Guard. Ibinibigay ko ito sa iyo ngayon.
Mula ngayon, kapag nagloko ang aking anak na babae, maaari mong parusahan siya at ang lalaking iyon ayon sa iyong kagustuhan. Alam ko ang pagkakaroon ng mga taong ito. Sa orihinal na kwento, nilipol sila ni Iten Cheng at ng iba pang mayayamang pamilya. Ngayon, nagawa ni Father Liu na ibigay sa akin. Si Liu Ruyan ay nagmamadaling kinuha ito para sa akin. Isinuot ito sa aking kamay ng personal. Nakahinga siya ng maluwag. Asawa, ngayon mapapanatag ka na ba sa akin? Si Mother Liu ay mas nangako sa akin. Kahit na sina itay at inay ay maaaring. Tulungan kang bantayan ang iyong asawa, ngunit bilang isang lalaki, dapat kang maging dominante. Si Liu Ruyu ay nag-encourage sa akin sa tabi. Kuya, hayaan mong manganak ng manganak si ate para sa'yo. Kahit isang buong football team. Ngayon, tingnan natin kung may oras at lakas pa siyang magloko. Wala akong masabi, wala ring masabi si Liu Ruyan. Si Father Liu at Mother Liu ay sabay na nagsabi, napakabuti. Extra, tulad ng inaasahan, lahat ng pagkakataon sa mundo ay likha ng tao. Si Bai Ningbing ay talagang palaging sinusubaybayan si Jiboda. Noong nasa paaralan pa, siya ay interesado sa junior na ito na nakatuon sa pag-aaral. Ngunit sayang, pagkatapos ng graduation, ay naging manugang siya sa pamilya Liu. Inaakala niyang wala ng pagkikita sa hinaharap. Sino ang nakakaalam, biglang isang araw, dumating ang asawa ng junior. Bai Ningbing, alam ko na ikaw ang white moonlight ng aking asawa. At siya rin ang iyong prinsipeng puting kabayo. Ang aming pamilya Liu ay nakaranas ng isang sakuna. Umaasa akong makakuha ng tulong mula kay Ibay. Pagkatapos ng tagumpay, magkakaroon tayo ng patas na kompetisyon. Pinili ni Liu Ruyan na magtapat, isiniwalat ang lahat ng nangyari sa panahong ito, kasama ang kanyang relasyon kay Iten Cheng. Sino ang nakakaalam, biglang isang araw, dumating ang asawa ng junior. Bai Ningbing, alam ko na ikaw ang white moonlight ng aking asawa, at siya rin ang iyong prinsipeng puting kabayo. Ang aming pamilya Liu ay nakaranas ng isang sakuna. Umaasa akong makakuha ng tulong mula sa Bai family. Pagkatapos ng tagumpay, magkakaroon tayo ng patas na kompetisyon. Pinili ni Liu Ruyan na magtapat, isiniwalat ang lahat ng nangyari sa panahong ito, kasama ang kanyang relasyon kay Iten Cheng. Kasama ang mga problema ni Liu, kasama ang pagnanais ni Jiboda na umalis, ngunit ang tanging hindi sinabi ay ang pamilya Liu. Naririnig ang iniisip ni Jiboda, ngumiti ng malamig si Bai Ningbing, parang bangkarote na ang pamilya Liu. Mas makabubuti sa akin kung magiging single si Jiboda, tiyak na sabi ni Liu Ruyan. Ang puting buwan ng puso ng asawa ko ay mabait at malambing, tiyak na hindi siya manonood lang. O kaya'y tumulong sa masama, Bai Ningbing, gagawin mo ba yon? Napabuntong hininga si Bai Ningbing, kung hindi siya natagpuan ni Liu Ruyan ngayon, maaari pa siyang tumabi. Pero ngayong humingi na si Liu Ruyan, kung malaman ni Jiboda na hindi siya kumilos, maaaring makaapekto sa relasyon nila. Ganyan ka ba kasiguradong mag-aalala ako kay Jiboda? Tumango si Liu Ruyan. Dahil ikaw, isang malaking presidente, sa orihinal mong landas ng buhay, pumayag kang pakasalan ang pangalawang asawang si Jiboda. Pero hindi niya masabi iyon, isang pagkakataon lang para kay Bai Ningbing, sa huli pumayag na si Bai Ningbing. Dahil si Jiboda ay makatarungan, sa pinakamahirap na panahon ng pamilya Liu, ang diborsyo na 10 bilyon ay pinalitan ang 5% na bahagi ng Liu Group at ipinakita ang pagkakakilanlan bilang lei upang suportahan ang Liu Group. At ginamit ang relasyon ng kanyang guro para magdala ng kliyente sa Liu Group, ito ay nagpapakita na ayaw ni Jiboda na mabangkarote ang pamilya Liu. Bilang puting buwan ng puso ni Jiboda, ayaw ni Bai Ningbing na sirain ang imahe niya rito. Isang buwan, nagkaisa ang Bai at Liu, matagumpay na natalo ang lahat ng malalakas na kalaban. Pero natuklasan ni Bai Ningbing na niloko siya. Liu Ruyan, ito ba ang sinabi mong pagkakataon para sa patas na kompetisyon? Galit na galit si Bai Ningbing, iwinawagayway ang isang papel. Buntis si Liu Ruyan, at habang nagtatrabaho siya, nag-umapaw din siya sa pagpitas ng kabute. At nagtagumpay siya, napahiya si Liu Ruyan, hindi ko ito kasalanan. Kung may sisihin, sisihin mo ang nanay ko, sinabi niya na habang buhay ko lang mapapangasawa si Jiboda. Kung hindi, iisipin niya na ang ibang lalaki ay nagnanasa sa kanya, malamig ang mukha ni Bai Ningbing. Kailangan mo akong bigyan ng paliwanag, nagkunwaring nag-atubili si Liu Ruyan, bakit hindi ka nalang maging inaanak ng nanay ko? Nagulat si Bai Ningbing, tiyak na tumango si Liu Ruyan, ang nanay ko ay pumapayag lamang. Na ang sarili niyang anak na babae ay mapangasawa si Jiboda, pero hindi kasama si Liu Ruyo, nagulat si Bai Ningbing. Ganyan ba yon? Napansin ni Liu Ruyan ang pag-aatubili ni Bai Ningbing, ngumiti siya ng malamig sa isip. Nagpapanggap pa, kung hindi dahil sa kailangan niya ang Bai bilang kakampi, kung hindi dahil si Bai Ningbing ang puting buwan ng asawa. Hindi siya magiging ganito kalungkot. Hayaan na, bakit ang daming pag-ibig sa mga matatanda? Lahat ay para sa interes, hindi pinaniniwalaan ng mayayaman ang pulang libro, ang anak ang nagbubuklod ng damdamin.
Baining Bing, huwag masyadong mawalan ng pag-asa. Ang asawa ko ay maaaring mahalin ka ng higit. Pero ako ang tiyak na magiging asawa niya habang buhay. Matagal na tumahimik si Baining Bing pagkatapos ay bumulong. Salamat, Ate Ruyan. Nang marinig iyon ni Liu Ruyan, tumawa siya ng malakas at agad na kinuha ang telepono. Assistant Du, umorder ka ng isang maliit na latigo, katulad ng sa nanay ko. Labis na nagulat si Baining Bing, ano ang gagawin mo? May ganyan kayong libangan ni Boda. Napilitang sabi ni Liu Ruyan, huwag kang mag-isip ng kung ano. Ito ay inihahanda ko para sa anak ko, unang regalo sa buhay, para maranasan niya ang sakit na dinanas ko. Kumikibot ang talukap ng mata ni Baining Bing, tahimik na lumayo kay Liu Ruyan, at hindi maiwasang paalalahanan siya ni Liu Ruyan. Dapat niyang subukan kung ano ang kapitbahay na Breath of Man. Breath of Man, Breath of Man, Breath of Man. Breath of Man.